Hi! Hello! Isang magandang gabi, magandang umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat. Anong oras man ninyo pinapanood ang aking video na hindi ninyo video. Andito na naman tayo sa programa ko na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo ito. Tandaan natin ito. Brad, ano ba ang bago nating tatandaan ngayon sa iyong video na hindi namin video? Ang ating tatandaan ay ito: walang imposible sa Panginoong Hesus. Tandaan mo ito, walang imposible sa Panginoong Hesus. May mga suliranin tayo minsan na di na natin alam kung sino ang lalapitan para makatulong sa atin. Kung kanino natin dadalhin at yung mabibigat nating problema ay tayo kanilang matutulungan. May mga tao naman na tumutulong sa atin, may mga pagkakataong nakakatulong sa atin, ngunit dahil limitado din ang kanilang kakayahan, limitado din yung mga tulong na ipinagkakaloob nila sa atin, o may limitasyon yung kanilang mga tulong na pwedeng itulong sa atin. Pero ngayong araw, ngayong umaga, tanghali, gabi, sa panonood natin ng video ito, tatandaan natin mayroong makakatulong sa lahat ng ating mabibigat na pagsubok, problema, suliranin o mga karamdaman na ating kinakaharap sa panahong ito. Tayo muna ay bumasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 7, ang talata ay 31 hanggang 37. Ganito ang pamagat ng ating pagbasa. Ang pagpapagaling sa taong bingi at pipi. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis, dinala ng mga tao sa kanyang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Ephata, nang ibig sabihin, mabuksan. Noon di nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Salamat sa atin pong pagninilay na pwede nating sabihin napapanahon ito sa ating kasalukuyan na panahon na tayo ay maraming mga dinaranas at pinagdaraanan na mga sakit at karamdaman lalo sa panahong ito ng pandemic. Unang tatandaan natin na dapat nating malaman sa bidyong ito, walang imposible sa Panginoong Hesus. Kung ating mapapansin na mayroong isang tao na bingi at pipi, napakahirap kaya ng kalagayan na kapag ang isang tao ay mayroong ganitong kapansanan, yung bingi, no? At pipi, hindi na nakakapagsalita, hindi pa rin nakakarinig. Ngunit meron tayong mga nakikita na kahit na sila ay pipi at bingi, nagkakaroon pa rin sila ng pagkikipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng sign language, no? So, ating mapapansin na itong may kapansanan ito ay dinala. Sino ang nagdala sa kanya? Ang mga tao. Sabi sa verse 32, dinala ng mga tao sa kanyang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita
at nakiusap sila na sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Isang malaking pagsubok, problema, suliranin na kinakaharap ang taong ito at nakita o na-notice nung mga taong nasa paligid niya at bilang pagmamalasakit sa kanya na alam naman ng mga tao na mayroong makapagpapagaling sa kanya or may taong makakatulong sa kanya. At walang iba nga ay ang ating Panginoong Hesus. So ang una na dapat nating tandaan sa ating refleksyon na walang imposible sa Panginoong Hesus, gaano man karami, kabigat, kalaki ang mga pagsubok, problema na ating dinadaanan sa buhay na ito, dalhin natin kay Hesus ang ating suliranin. Yan ang una. Ano yung una na dapat nating tandaan? Dalhin kay Hesus ang suliranin. Kahit gaano karami. Pagsubok, problema, sakit, karamdaman, kakulangang pinansyal, yan ay mga suliranin na minsan hindi na natin kinakaya o nakakayanan. At alam naman natin na mayroon namang makakatulong sa atin. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang tanong ay ito, bakit naman dinala ng mga tao ang pipi at bingi sa ating Panginoong Hesus? Tatandaan natin, sa Mateo 11:28 ay mayroong malakihang pangmalawakang imbitasyon ng ating Panginoon sa mga tao. Ano ba yung kanyang malaking panawagan at imbitasyon sa mga tao sa kanyang mga kababayan? Sabi ng Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito yung tinatawag na general invitation ng Panginoon, kauna-unahang pag-aanyaya ng Panginoon sa kanyang mga kababayan kung sila man ay mayroong mga nararanasan at lubhang mabibigat na pagsubok, problema, suliranin, at siguro ay maraming mga kaguluhang dumarating sa kanila. Ano ang pangako ng Panginoon sa lahat ng lalapit sa kanya? Kapahingahan, kapanatagan, kapayapaan. So ang ibig sabihin, kay Hesus, mayroon tayong masusumpungang sagot o solusyon sa ating mga suliranin. Ang dapat lang natin gawin, huwag mag-atubili na lumapit sa Kanya. Kaya yung mga tao ay nagkaisa, sama-sama na dinala nila ang may kapansanang ito, yung pipi at bingi, sapagkat sila ay may pag-asa. Sila ay umaasa na sa pamamagitan ni Hesus, ang lalaking ito ay makakaalpas sa ganoong karamdaman, ang pagkapipi at pagkabingi. Ano ang sabi sa verse 32? Ulitin natin. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Tingnan ninyo, anong meron sa mga tao? Malaking pag-asa, hindi pagbabaka sakali, kundi pananampalataya na ang lalaking ito ay magkakaroon ng solusyon o kagalingan kapag napatungan ng kamay ng ating Panginoong Hesus. Tingnan ninyo, yung mga tao, alam nila kung sino ang makapagbibigay ng solusyon doon sa problema ng taong ito na may sakit, may kapansanan at may karamdaman. Dito din sa bidyong ito, sinasabi ko sa inyo, si Jesus lamang ang makapagbibigay ng solusyon sa ating malaking suliranin. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, dalhin kay Jesus ang ating suliranin. Dalhin kay Jesus ang suliranin. Mabigat man yan, marami man yan, malaki man yan, may lalaki pa ba sa Diyos? Sabi nga kung kasing lawak ng karagatan ang iyong pagsubok at problema sa iyong buhay, mas malawak sa karagatan ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. So yan yung una na dapat nating paniwalaan. Dalhin kay Jesus ang suliranin sapagkat sa Kanya ay mayroong katiyakan at may kapahingahang ibibigay. Ano ang sabi ng Mateo 11:28? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
Minsan nga, di ba, kapag sa tao mo idinila at inilapit ang iyong problema, ang iyong suliranin, minsan masasaktan ka lang, hindi ka na natulungan, nachismis ka pa. O, di ba? Hindi ka na nga natulungan, pinagkwentuhan ka pa. Ginawa ka pang pulutan. Gusto ko lang mag-share, no? Nung ako po ay na-assign ng Bansang Macau, 1998. Kami ng aking sister wife ay naroon ng mga panahon na yon, sapagkat ang unang mission ko talaga ay Hong Kong. After ko ng mga isang buwan, mahigit sapagkat tourist lang yung aking visa, nag-exit ako ng Macau. So pagdating ko sa Macau, yung sister wife ko andun din ng mga panahon sapagkat siya ay nag-audit sa Bansang Hong Kong at Bansang Macau. Noong mga panahon na yon, iniwan namin yung aming 3 anak sa aking hipag. At habang kami ay nasa Macau ng aking sister wife, mayroong tawag na dumating sa amin. Ang sabi ng aking hipag na pinag-iwanan namin ng aming 3 anak na ang edad ay mga bata pa, maliliit pa sila eh. Isang 4 na taon, isang 2 taon at isang taon. Yan, maliliit pa eh. Ano ang tawag? Ang tawag sa amin ay ganito: Helen, Jerry, hindi na namin alam ang gagawin sa problemang ito. Bakit? Ano ba ang problema? Lampunin nyo ng mga panahon na yon, usong-uso at yung tinatawag na dengue outbreak. Yun hong aking mga anak, aming mga anak, palitan lang na pumupunta sa ospital. Ginawang pasyalan yung hospital, ginawang mall ang hospital. Pag nagpunta ka sa mall, wala kang gagastusin. Pero pag nagpunta ka sa hospital, nako, panay ang gastos, di ba? At sabi niya, yung aming anak na lalaki na si Paul ay nang dalhin sa doktor, sabi ng doktor ay dengue positive siya. So alam naman natin ng mga panahon na yon, 90% or 99% na kapag kinapitan ng dengue ay talagang namamatay ng mga panahon na yon. Siyempre, yung aking sister wife, isang ina, sino ba namang magulang ang hindi mag-aalala? Malayo ka sa piling ng iyong mga anak tapos nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng karamdaman, babalitaan ka ng ganong balita. O di ba, nakakapagpangilabot, nakakatakot, nakakapangamba, nakakapag-alala. Lampunin nyo, pwede ko namang sabihin mo sa kanila, huwag sila mag-alala, magpapadala tayo ng pera, panggastos, pang doktor, panggamot, pang hospital. Pero hindi, ang ginawa ko po, kinuha ko ang kamay ng aking asawa at kami nanalangin. Ang sabi ko'y ganito: El Shaddai, ikaw ang dahilan kung bakit kami naririto. El Shaddai, ikaw ang dahilan kung bakit namin iniwan ang aming mga anak. Ikaw na po ang bahala sa aming mga anak. Nilagay namin at pinagkatiwala sa kamay ng Diyos. Bakit? Ang pera walang magagawa. Ang tao walang magagawa. Ang doktor walang magagawa. Sino lang ang may magagawa? Ang Diyos lang ang magagawa. Kaya saan namin dinala yung isang malaki at nakakapanindig balahibong balita? Dinala namin sa kamay ng Panginoon. Ipinagkatiwala namin sa kamay ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kapag dinala mo ang iyong suliranin kay Jesus, hindi ka mabibigo sa iyong ilalapit at ipagkakatiwala sa Kanya. Kaya yan ang una, dalhin kay Jesus ang suliranin katulad ng mga tao na yung taong may kapansanan ng pagkapipi at pagkabingi ay dinala nila kay Jesus sa pag-asa na sa pagpatong ng kamay ni Jesus ay gagaling ang lalaking may kapansanan. So yan ang una. Ikalawa na dapat nating tandaan, may kagalingan kay Jesus. So kaugnay na rin ito, karugtong na rin ng aking sharing. Sabi sa verse 33, inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki. Ito po ay nang mailapit na ng mga tao kay Jesus yung lalaki. Ang ginawa ni Jesus, kinuha niya at silang dalawa lang sa isang lugar na walang maraming tao. Sabi sa verse 33 ng Mark chapter 7 ay ganito. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Parang may tinutulihan lang. Siguro barado yung may sinungkit lang na nakabara. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Ephata, na ang ibig sabihin, mabuksan. Ba, napakasimple lang ang proseso ng pagpapagaling ng ating Panginoon, di ba? Yung bingi, tinats lang ng
daliri ng Panginoon ang kanyang tenga, 'di ba? Parang sinundot-sundot lang. Pero gumaling, 'di ba? Nabuksan yung kanyang pandinig. Pagkatapos, yung kanya namang dila ay nilagyan ng lura, ng laway ng Panginoon. Aba, kung yan ang gagawin sa ating kapanahonan, ipagbabawal yan ng health organization, 'di ba? Lalo na sa panahon nating pandemya ngayon, bawal ka nga matalsikan ng hatching, di ba? Bawal ka nga matalsikan ng ubo ng iyong kapwa, Kaya nga tayo pinagsusot ng face mask saka face shield, Pinapasun tayo sa health protocol, sapagkat bawal tayo matalsikan ng laway ng ibang tao. Pero anong ginawa ng Panginoon? Yung kanyang lura, yung kanyang laway, yun ang ginamit ng Panginoon doon sa dila ng lalaki para makapagsalita. Hindi ba sumusunod sa health protocol ang Panginoong Jesus? Di ba? Ano ang sabi? Ulitin natin. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa tainga nito. Pagkatapos dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Anong ginamit na panggamot ng Panginoon sa pagkapipi ng lalaki? Yung laway ng Panginoon. Ipinahid sa dila. Diba? Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Ephata, nang ibig sabihin, mabuksan. Lampunin nyo ng mga bata pa. Nung kabataan natin, meron naman tayong kakulitan ng mga panahon na yun. Pag ayaw nating magbigay doon sa nangihingi sa atin ng pagkain, kapag ayaw nating mag-share nung ating gustong kinakain, ano ginagawa natin? Nilalawayan natin. Gusto mo. Diba? O kaya, duduraan na gusto mo. Yung taong humihingi sa atin, hindi na yun tatanggap, hindi na yun hihingi, hindi na kukuha. Ano sasabihin siya? Ay, yak, bastos. Diba? Ayaw niya kasi mayroon ng laway. Yung mga anak ko nga, nung maliliit pa, pag may kinakain ako, pag humihingi, binibigyan ko gustong gusto Pero anong pinang-aabot ko kapag gusto nila? Yung bibig ko sapagkat nginunguya ako Pagkatapos kong nguyain, inaabot ko sa kanilang bibig. Nung maliliit pa sila, nung magkaisip na kapag humihingi at gusto nila nung aking kinakain, pag ginunguya ko, inaabot ko ng aking bibig, ayaw na, yak si Papa, kadiri. Diba? Sasabihin ko naman, maliliit pa kayo kahit nga nginuya-nguya ko na kinukuha nyo at kinakain nyo, yak, kadiri. Wala pa kasi silang muwang ng mga panahon na yun. Wala pa silang isip ng mga panahon na yun. Kaya tinatanggap nila yung galing sa bibig ko. Pero nung lumaki na, ayaw na nilang tanggapin. Bakit? Kadiri na kasi yung laway ng ibang tao kakainin natin or mapupunta sa bibig. Pero, yun ang ginamit ng Panginoon para ang lalaki ay makapagsalita sa pamagitan ng kanyang lura na ipinahid sa dila ng lalaki. So ano ang pangalawa na dapat nating tandaan? Una, dalhin kay Jesus ang suliranin. Ikalawa, may kagalingan kay Jesus. Anuman ang paraan ng pagpapagaling ni Jesus, ang mahalaga, meron siyang himala na gagawin sa atin. Minsan, hindi natin maintindihan. Minsan, hindi natin maunawaan yung pamamaraan ng Panginoon. Pero ang mahalaga dyan, may kagalingan kay Jesus. Ang mahalaga lang dyan, may katuguran kay Jesus. Ang mahalaga dyan, may solusyon sa ating problemang inilalapit. Paniwalaan na lamang natin. Diba? Yung babaeng dinurugo na madalas nating naririnig. Sa dami ng tao, hindi siya makalapit. Kalawa, dahil sa kanyang kapansanan, pagapang na lang siya kung lumakad. Ano ang kanyang target? Ano ang kanyang nasa isip? Di ba? Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylay ng damit ng Panginoon, ako'y gagaling. At nang makarating nga siya dun sa laylay ng damit ng Panginoon, naramdaman niya na siya ay gumaling. So ano ang dapat nating paniwalaan? Tandaan, may kagalingan kay Jesus. Ano man ang paraan ng paglapit mo sa Kanya ang mahalaga, may dala mo at may lapit mo sa Kanya ang iyong kahilingan, tandaan mo, may solusyon sa Kanya. Kalawa, na mayroong pang himala maliban sa babaeng dinurugo sa Mark chapter 2, di ba? Yung lalaking lumpo na inihugos ng 4 katao doon sa bubong na binutas, na kung nasa saan ang Panginoong bahay habang nagkakatipon dahil hindi sila makadaan sa pintuan para madala kay Jesus ang paralitiko. Anong ginawa ng 4 na magkakaibigan? Diba? Binutas yung bubong, tapos inihugos yung paralitiko. Anong ginawa ng Panginoon sa paralitiko?
Ano ang ginawa ni Jesus doon sa apat na nagdala? Pinagalitan ba? Mga istorbo kayo, lang niya kayo. Nangangaral ako dito, nagsisermon ako, nagbabakbak kayo, nagbubog ng bahay, ng may bahay. Diba? Hindi na inintindit, inisip ng apat na magkakaibigan kung pagagalitan sila, nang bakbakin nila at butasin yung bubong ng bahay para lamang mailapit yung paralitiko. Pero sabi ng Biblia, yung lalaking paralitiko, pinaghimalaan ng Panginoon, pinalakad yun, pinayaan yun, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan. Pangalawa na dapat nating tandaan, may kagalingan kay Jesus. At ang ikatlo, ano ang atin pong unang dapat tandaan? Walang imposible sa Panginoong Jesus. Una, dalhin kay Jesus ang suliranin. Ikalawa, may kagalingan kay Jesus. At ang ikatlo ay ito, manalig na mapangyayari ni Jesus ang imposible sa tao. Tatandaan natin, sa Diyos, walang imposible. Ulitin natin, sa Diyos, walang imposible. Ano ang ikatlo? Manalig na mapangyayari ni Jesus ang imposible sa tao. Balikan natin yung verse 32. Sabi sa verse 32, dinala ng mga tao sa kanyang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Tingnan ninyo ha. Sabi sa verse 37, buong paghangang sinasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinagpagsalita ang mga pipi. Tingnan ninyo, yung mga tao, nakiusap sila sa kanya na ipatong dito ang kanyang kamay. Anong meron sa mga taong nagdala sa pipi at bingi? Meron silang pananampalataya, pananalig na mapangyayari ni Jesus sa buhay ng lalaki ang isang malaking himala. Kaya ikatlo, manalig na mapangyayari ni Jesus ang imposible sa tao. Ikaw na nakikinig, nanonood sa bidyong ito, subukan mong manalig. Dalhin mo sa kanya ang iyong suliranin. Paniwalaan mo na may kagalingan at himala sa kanya. Paniwalaan mong may solusyon sa iyong malaking problema. Paniwalaan mong darating ang tugon ng Diyos sa iyo. Bakit? Sabi ng Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Subukan mo, paniwalaan mo. Diba? Nabasa mo, nabasa natin. Hebreo 11 verse 6. Dapat sumasampalataya na mayroong Diyos ang sino mang taong lumalapit sa Kanya at Siya ang nagbibigay ng gantimpala. Asahan mo, humingi ka ng gantimpala ngayon, bibigay sa iyo ng Diyos yan. Kung mayroon ka mang sakit at karamdaman, walang imposible. Mayroon ng payo ang James 5:14, ang sabi nga ay ganito, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Diyan sa inyong lugar, matatanda ng iglesia, hindi matatanda ng edad. Kung meron diyang matatanda ng iglesia, ibig sabihin matatagal na sa gawain at kilalang mga taong naglilingkod at sumusunod sa Panginoon. Hingian nyo sila ng panalangin, malay natin, sa pamagitan niya at ninyo at tayong nagkakaisa na ipanalangin ng isang taong may karamdaman, pagagalingin sila ng Panginoon. Sabi yun ng salita ng Panginoon di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasan, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ano po ang atin pong refleksyon sa ating pagbasa sa Ebanghilyong ito? Walang imposible sa Panginoong Hesus. Ano yung mga dapat nating tandaan? Una, dalhin kay Jesus ang suliranin. Pangalawa, may kagalingan kay Jesus. Ikatlo, manalig na mapangyayari ni Jesus ang imposible sa tao. Bakit? Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Lahat ay kaya na gawin ng Diyos at mapangyayari ng Diyos ang lahat ng bagay. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa bidyong ito.
At kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag nyo naman kalimutan na mag-like, mag-subscribe na din. Ayan. Mag-iwan ng comment sa comment section. I-share na din ang video ito. Kalimbangin din yung bell para ma-notify kayong palagi na meron akong bagong upload sa channel na ito. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Diyos ng ating buong may kapal na gumagawa ng himala sa ating mga buhay. Bye-bye and God bless us all.